Alam niyo po, simula po nung tayo po ay naging Kristiyano, the moment that we encountered Jesus, naalala niyo po ba yung moment na kung saan tinanggap mo ang Panginoong Jesus? Minsan parang parang aksidente lamang po di ba? Na-invite ka bigla, sabi may kainan doon. Tapos yung pala, nabaptize ka na bigla. may gano'n po, di ba? In-invite ka. Kumbaga, hinuk ka na eh. Tapos, yung pala, may sharing of the gospel, tapos bigla kang pinatanggap doon. Minsan may ganun paggalawang Panginoon. Minsan naman, may encounter mo ang Panginoon sa yung pinakamababang moment. In your lowest moment, doon ka kakatagpuin ng Panginoon. Pero ano pa man po yung paraan o kaparaanan ng Panginoon kung paano niya po tayo kinatagpo. Ang mahalaga po doon at pinagpapasalamat po natin mga kapatid ay kinatagpo po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Lahat po tayo nandito ay tumanggap sa ating Panginoon, nabigyan ng buhay na walang hanggan, nabigyan ng regalo ng ministeryo na kung saan tayo po ay nandirito po ngayon. At ang title po ng ating pag-uusapan is The Transforming Power of Christ. And this is a two character na ating pong pag-uusapan sa umagang ito. Yung karakter po ni Pablo, nung siya po ay bagong mananampalataya pa lamang po. At si Pedro, nung siya po ay binubuksan na ng Panginoon yung kanyang ministeryo sa mga hentil. Pag sinabi po natin mga hentil, ito po ay hindi mga Hudyo. Kumbaga sa atin, pag Pilipino, mga foreigner. Ganun po yung ibig sabihin po nun. So, makikita po natin kung paanong binago ng kapangyarihan ni Kristo yung buhay po ni Pablo at patuloy na binabago ng kapangyarihan ni Kristo yung buhay po ni Pedro. Ibig sabihin po, yung pagbabago ng Panginoon ay hindi lamang the moment you accepted Jesus Christ, kundi continuous or progressive po yung kanyang pagbabago po sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen? Alam niyo po, the most dangerous question na pwede po nating maitanong, sabi po dito is, can people really change? Kaya ba talaga ng tao na magbago? Siguro sasabihin na ba, yes, pastor. Ako nga, nabago ko yung buhay ko eh. Dati, ganito, pero ngayon. Diba? Tayo po naniniwala, kaya magbago. Ang isang tao, tignan niyo nga po yung katabi niyo. Po, kaya niyan eh. Kaya po, di ba? Kaya na mawala yung sinasabi natin, kinakainisan nating attitude. Pero ito po yung tanong. Yung sunod na tanong, tignan po natin. Can that person really change? Uy, may naisip na tao. Hindi nagbabago yan eh. Di ba? Yung mga ganun po tayo. Pag sinabing, kaya ba ng tao na magbago? Sabihin natin lahat, yes. Pero pag sinabi, kaya ba ng taong yun na magbago? Isipin natin, hindi na kaya yan. Lalo na pag yung kinakainisan mo sa work. Po ba? Hindi na kaya. O kaya, ito po in church setting, kinakainisan mo sa church. Diba? Ay, wala kang pag-asa yan. Minsan kanya pa po tayo, di ba? Wala kang pag-asa yan. Kapag ang tanong, can that person really change? Bigla kang mag-iisip, sino kaya yun? Di ba? Yung ganun tayo, tapos tumuturo pa, hindi, ito yun, yung katabi ko. Pero ikaw yun, can that person really change? Paano po kung sabihin natin, kaya pa ba magbago nung taong nagtaksil sa'yo? Nagtraidor sa'yo? Gumawa sa'yo ng masama? Inapi ka, inalipos na lahat ng negative. Pag sinabi natin, kaya pa ba niya magbago? Baka gumano pa po tayo? Hindi na. Walang pag-asa yan. Minsan ganun po, di ba? Pag sinabi natin, can that person really change? Because it is easier to believe God changes people, mga kapatid, than to believe God can change that person. Pag specific na, kaya bang baguhin ng Panginoon ang isang taong kinakaayawan mo? Papaisip ka eh. Parang mahirap yan, Lord Parang dalawa tayo dyan, mahirap eh. Minsan ganun po yung nasa isip po natin eh. But then, there is this name in the book of Acts. Pangalan niya po, Saul. If there was one man, kung merong isang tao po nung early church, that they believe na hindi magiging Kristiyano, sino po yun? Si Saul.
May ganun testimony tayo eh. Ayang taong yan, never in my wildest imagination natatanggap yan sa Panginoon. Minarinig na po ba kayong ganun? Never. Kasi kapag sinishare mo ng gospel, pinipiloso po ka pa. Diba? May mga ganyan eh. Never in my wildest imagination natatanggap yan sa Panginoon. Imagine their situation, mga kapatid. Dito po sa sa early church, yung pumapatay sa kanila, malaman-laman nila Kristiyano na. Kung kayo po yun. Baka spy. Di ba? Baka isipin, spy to, spy. Pero hindi, mga kapatid. It was Saul. At ang Acts chapter 9, ipinapakita po nito, mga kapatid, na walang makasalanang tao na hindi maaabot ng biyaya ni Kristo. Kahit gaano pa kalalim, saktong-sakto po yung exhortation kanina eh. Sabi ko, hindi kami nag-uusap, sakto yung sakto yung galaw ng banal na Espiritu eh. Kahit gaano pa po kalalim, kasing lalim pa po ng Mariana Trench. Malapit po yun sa atin, sa Philippines. Sinlalim pa po ng pinakamalalim na parte ng dagat. Mas malalim pa po doon yung biyaya ng ating Panginoon. Amen? Kaya pag tinignan po natin yung tawag, po natin tignan na, wala nang pag-asa doon eh. Sama-sama talaga ng ugali nito. Pero, sabi po yung nakaturo, di ba? Kapag sinasabi natin ganun. Can that person really change? Yes, they can. Sa transforming power ng ating Panginoong Yesus. The big idea is, the risen Christ ay nagpapatuloy, He continues His work, yung kanyang ministry, sa pamamagitan ng pagbabago sa mga ordinaryong tao upang gamiting instrumento sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Some of us here, mga kapatid, merong self-doubt. Amen? Self-pity. Minsan, naawa ka sa sarili mo. Minsan, ganito lang ako, ito lang yung kaya ko. Pero ang tingin sa atin ng Panginoon, instrument. Sabihin niyo po sa katabi niyo, instrument. Instrument. And as an instrument, hawak po tayo ng greatest of all, which is ang ating Panginoong Diyos. The expert. Kumbaga sa doktor, yung pinakamagaling na doktor, hawak niya yung scalpel. Yung pinakamagaling na musician, hawak niya yung instrumento. Hawak po tayo ng pinakamagaling, pinakadakila. Kahit gaano po tayo ka-ordinaryo, pag ang Diyos ang mawak sa atin, magiging fruitful po tayo. Amen? At yun yung gusto pong sabihin ng verses po natin na pag-aaralan. Intro pa lang po yung mga kapatid. Yung power ng Panginoon, yung pagbabago, yung transforming power ng Panginoon, nagdudulot siya ng tatlong mahalagang bagay. Una po sa lahat, Christ transforms our witness. Basahin po natin. At agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus, ang anak ng Diyos, pertaining to Paul. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig doon sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila. Hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dakpin at dalhin nakagapos sa mga punong pari? O review po tayo. Remember, si Paul po, or si Saul during that time, ay humingi po ng letter sa punong pare. Ang letter niya po, i-allow siya na mag-travel hanggang Damascus para hulihin po yung mga Kristiyano. Na during that time, hindi pa po Kristiyano ang tawag. Sa Sunday class po natin, ano po tawag? The Way. Ayun, the followers of the Way. The Way pa po ang tawag sa kanila. Pagdating po doon, o malapit na si Pablo doon sa lungsod, ano po nangyari? He encountered Jesus. Nagpakita sa kanya ang Panginoon. At yung kanyang pakay, hindi niya na nagawa. Binigyan siya ng bagong layunin ng Panginoon. Nakita niyo po, mga kapatid, tapos mababalitaan, kunyari po, mababalitaan ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Ano po sa tingin niyo yung magiging magiging reaction po nila? Mga kapatid, sa tingin niyo, matatakot. Siyempre, duda yan. Diba? Sasabihin po nila, si Saul, naging Kristiyano. Sabi nga po ng iba, di ba? Ano po yung term na yun? Over my dead body, di ba?
Hindi maniniwala eh. Tama po ba? Kung ikaw sa yung mamamatay tao, hinuhuli mga Kristiyano, tapos isipin mo, bumalik ka, naging Kristiyano, ikaw hindi ka maniniwala eh. Pero tignan po natin dito. Saul proclaimed Christ. Nung si Saul po ay na-convert, ano pong ginawa niya? He immediately began preaching in Damascus. Grabe po itong taong ito. Pagkatapos niya pong makonverte, at siya po ay tinulungan ni Ananias na mabautismuhan at makakita po, siya po ay nangaral. Sabi po dito, at agad siyang nangaral. In verse 20, makita po natin at agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Pero sabi nga po natin, kung maalala niyo po yung Sunday class, meron pong pagitan dito. Nung nasa Damascus po siya, after po niyang tumanggap sa Panginoong Jesus, bumalik po siya sa Arabia. At siya ay naglagi po doon ng 3 taon. At doon sila nag-one-on-one ni Lord. 3 years bago po siya sumabak sa ministry. Pagkatapos niya pong doon sa Arabia, at some point, he went to Arabia, then he returned to Damascus. Nung pagdating niya po ng Damascus, hindi po siya tinanggap ng mga tao doon. 3 years after po, tignan niyo po maigi. 3 years after, pero ramdam pa rin nila, at yung identity pa rin ni Paul, ay yung kanyang pagiging persecutor. Ang tagal po mabura sa isipan ng tao yung kanya nakaraan. Nakita niyo po? 3 taon. After po nung bumalik siya sa Damascus, ano po nangyari? Hindi siya tinanggap po doon. Ngayon, pumunta po siya ng Jerusalem. Hindi rin po siya tumanggap po doon. Hindi rin po siya tinanggap po doon. At yun po yung makikita po natin. Ngayon. After about 3 years, he finally went to Jerusalem. God often gives us a testimony immediately, but He develops our ministry over time. Sasabihin ng iba, lalo na po pag evangelism, hindi ko kayang mag-evangelize, pastor. Hindi ko kayang i-share yung gospel na si Jesus ay pumarito, namatay at muling nabuhay. Hindi ko po kayang i-explain. Mahina po ako sa explanation. Tama po ba? May mga ganyan po tayong reason sa Panginoon, which is, sabihin natin, valid naman. Lalo na kung bago ka. Tama? Pero dito po si Pablo, he immediately gives a testimony. Hindi po preaching of the gospel. Testimony. Testimonya, anong kwento mo? Sabi niyo nga po sa tabi mo, anong kwento mo? Anong kwento? Hindi po chismis, ha? Anong kwento mo? Paano ka naligtas? Paano ka binago ng Panginoon? Alam niyo po, true conversion changes how we see Christ. Anong tingin mo dati kay Kristo nung hindi ka pa mananampalataya? Yung iba po, lalo na yung mga atheists, they tend to agree that Jesus Christ existed, historically speaking. Pero yung lordship o yung pagiging Panginoon at pagiging Savior ni Jesus Christ, yun yung kanilang dinideny. Before salvation, Jesus may simply be a historical figure or a religious teacher. Pero nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, He becomes, tignan niyo po Lord, Panginoon, Savior, tagapagligtas, King, Hari. Mga title ng Panginoong Hesus. Minsan po, yung kinukuha lang natin yung Savior Tama po? Pero ikaw pa rin yung Lord ng buhay mo Minsan sa bahay, may isa pa ring hari Sino po kaya yun? Wala po yung salita. Baka may Lord, Savior, King. Tandaan po natin yan. Lord, Savior, King. A changed heart produces a changed message. Alam niyo po, sabi sa Philippians 3, verse 8. Wala po dyan sa ating screen. Ang sabi po ni Pablo, upon all his ministries, most probably po ito ay in his third missionary journey, pangatlong missionary niya na-realize niya at sinabi niya po sa Philippian believers, sa church dun sa Philippi. Ang sabi niya po, indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord.
Sa Tagalog po, mga kapatid. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Ganun po yung desire niya. Nung una, on the road to Damascus, ang desire niya po patayin lahat ng naniniwala kay Kristo. Pero here, somewhere between sa malapit na po siyang patayin, ang sabi niya, lahat ng mga bagay na ginawa ko dati, basura yun. Basura. Ang tanging nais ko lang ay makamtan si Jesus. His desire is to follow Christ all the days of His life. Grabe pong radical na pag-iisip. Not in a sense na tatanggalin mo na lahat na, kunyari po yung bahay mo, ari-arian, hindi po. Yung pinapakita po ni Pablo dito, yung value ni Jesus sa buhay mo. Na kung si Jesus na lang ang meron ka, masaya ka pa ba? Walang sumagot ha. Naghihintay ako ng amen eh. Nabigla po ba sa tanong? Mga kapatid, the first evidence of genuine transformation is a life that points people to Christ. Kung yung buhay mo, ang pinupunto at pinapatungkulan si Kristo, tama yung paglakad mo. Pero kung yung buhay po natin, ang pinapatungkulan lang ay glory to me, glory to you, mali po mga kapatid. Tandaan po natin, not everyone is called to preach behind the pulpit. Gift po ito, yung pagtayo sa harapan. Not everyone has that gift. Kasi iba-iba po yung giftings natin. Yung iba po sa pagkanta, yung iba po sa pagbati, yung iba po sa pagluluto. Magkakaiba po yung ating giftings. Pero yung bang ginagawa mo ay nililid mo yung mga tao patungo kay Kristo o patungo lang sa'yo? Lalo na po yung mga leaders, ministry heads, elders. Yung bang ginagawa po natin, ang nililid natin, papunta kay Kristo o papunta lang po sa atin? Para magkaroon lang po tayo ng followers. The question is, do people hear me speak about Christ? Kinikwento mo ba si Jesus? Pakisabi po sa katabi mo, ikwento mo na. Hindi mo pa nakakwento, ikwento mo na. Mamaya, tignan po natin kung anong style pwede. Baka akala po natin style ng evangelism, yung ano lang po yung typical. Tignan po natin. Pangalawa, Christ transforms our fellowship. Ito yung mahirap kay Pablo, mga kapatid. Siya po ay persecutor, manguusig. Tapos, siya po ay naging Kristiyano. Ang problema po dito, sino kaya ang unang lalapit kay Paul? Kung kayo po yung nandun, kayo po ba unang lalapit? Baka bigla po kayong, di ba, nasa isip natin, baka bigla kang huliin 3 years after, takot pa rin po sila. Tingnan niyo po Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, ano pong ginawa niya? Sinikap niya na mapabilang sa mga alagad doon. Yung Jerusalem, doon po yung pinaka parang main church, mga kapatid. Yun yung mother church. And then yung Antioch, yun po yung mission church. Doon po pinapadala sa mga first missionary, second missionary. Pero dito sa Jerusalem, nandito yung mga disciples. Yung 12 disciples ni Jesus, andito. Andito si Pedro, andito yung mga nauna doon sa 120, sa Acts chapter 2, mga kapatid. Anong ginawa ni Pablo? Sinikap niyang mapabilang. Pero anong response mo ng mga tao? Ngunit, ano pong sabi? Silang lahat po, takot sa kanya. Sabi nga po nung Sunday class natin, ano pong height ni Paul? 4'9". 4'9". Mataba pa dyan. Tapos hindi po kagandahan ng mukha. 4'9". Takot sila. Mga gano'n po yung mga ganyan po yata. Di ko po may pangalan pa po talaga no? 4'9", pero tignan niyo po.
silang lahat ay takot sa kanya. 3 years after ng ginawa niya, takot pa rin sa kanila. Takot pa rin sa kanya. Kay Pablo po, ikaw bago kang Kristiyano, ito po, bago kang Kristiyano, nalaman yung past mo. Pagdating mo dito sa church, upo ka, lumayo yung nasa katabi mo eh. Pumunta dito eh. Sabihin na po natin kasi, nakapatay yan eh. Ano pa kung ano eh. Takot po sila. And natural po yun, na matakot po sila. Dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Yun po yung kanilang reason, talaga ba? Ganun eh, talaga ba? Yung pinakamasamang tao kilala ko, naging Kristiyano, hindi po sila napawaw, praise the Lord eh. Napawaw eh. Nagulat eh. Subalit, dinala siya. Ito po yung pinakamahalagang part, mga kapatid. Pakinggan po natin. Dinala siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papuntang sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa pangalan ni Jesus. Si Paul, hindi na po siya tatanggapin. Takot yung mga tao eh. Pero dumating po si Bernabe, ang kanyang Savior. At pinagtanggol po siya ni Bernabe. Si Bernabe po, bago pa po sila maging magkapatid sa pananampalataya, parehas po silang mga estudyante po ni Gamaliel. Gamaliel ay isang prominenteng guro during that time. Na kung sa pag sinabing ikaw ay nag-aral sa paanan ni Gamaliel, parang nag-aral sa mataas na eskwelahan, mataas na paaralan ng mga lawyer. Parang ganun po siya eh. Pareha silang doon po nag-aral sa paanan ni Gamaliel. So kilala niya si Paul, kilala ni Barnabas, at kilala niya rin na talagang si Paul ay persecutor ng mga Christians. Pero nung nakita niya, na-discern niya na si Paul ay tumanggap talaga sa Panginoon, ano pong una niyang ginawa? Nilapitan niya si Pablo. Ipinakilala niya sa mga alagad. Ganyan po si Bernabe. Si Barnabas sa English. Tingnan niyo po, ang natural na response po nila, the natural response, matakot. Tama naman po, di ba? Medyo, kunyari po, merong dumating dito, tapos sinabi niya sa testimony niya, bago daw siya baguhin ng Panginoon, nakapatay po siya. At hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, pero binago po siya ng Panginoon. Minsan, hesitant ka pa tama? Pag tumabi sa'yo, minsan, natural response nung ating pong nung ating instinct, mga kapatid. Ganon din po sila. Kahit na sila ay Kristiyano na, may ganon silang response. Instead of receiving a warm welcome, takot po yung mga disciples sa Kanya. Pero ito po yung kagandahan, mga kapatid. Kaya po mahalaga ang church, ang fellowship. Okay ba? Nagpa-plugin na po ako. Ang fellowships po natin, mahalaga po yan. Atinan po natin. Pagpapalakasan po yan. Barnabas enters the story. Next slide po. Ano pong nangyari? Si Barnabas, or si Bernabe sa Tagalog, ano pong ginawa niya? Pinakinggan niya yung testimony ni Saul. Hindi siya natakot. Ano pong ginawa niya? Nakinig po siya. Meron po bang gano'n sa atin? Sige, kapatid, pakinggan ko yung storya mo. Amen? Baka kailangan lang kausap mapakinggan yung storya natin. Sarap gayahin po ng attitude ni Barnabas. Amen? Ready makinig. A good listener. Amen? Amen. He believes the evidence of God's grace and personally introduced him to the apostles. Nung narinig niya yung testimony ni Paul, diniscern niya. Nag-discern siya. And siya mismo yung nag-introduce kay Paul. Ito si Barnabas, panigurado, yung quality nito as a leader, yung quality nito as a person, ay talagang tinitingala rin siya ng mga tao
maging ng mga disciples kasi pinakinggan siya eh. Tama? Kasi kung siya naman ay ordinaryong tao lang, eh, hindi rin naman siya pakikinggan. So, maganda yung integrity nito ni Barnabas. Kaya rin siya pinakinggan ng mga disciples. Christianity is never merely personal. Mga kapatid, marami nagsasabi, marami pong naririnig, mga nagkikwento na hindi mahalaga yung church. Pagka Kristiyano ka, pag tumanggap ka sa Panginoon, okay na daw yun. Narinig niyo na po ba yun? Okay na daw. Pero hindi mga kapatid, we need each other. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Sige po, tingnan niyo. Kailangan niyo yan. Kahit minsan, di ba po, nagkikis-kisan po tayo ng ugali, tama? Ng personality, pero kailangan mo yan. Binibigay ng Panginoon niya para palakasin ka. Amen? Parang hindi po ha? Parang hindi naniniwala. Alam niyo po, sabi nila, yung church daw, may dalawang klase ng tao sa loob ng church. Pag may dumating daw na bisita, yung church, may dalawang klase ng tao. Yung unang klase ng tao ay, sino yan? Hindi ko kilala yun eh. Diba? Paano yung nakarating dito? Diba may ganyan eh. Tama po ba? Baka namata. Tapos yung isang klase daw ng tao, next slide po, ay, bisita, batiin ko nga mamaya. Diba? Batiin ko nga, kamayan ko nga mamaya. Pagkakamaya na, bisita eh. 10 kayo sa dalawa. Sa una, sa pangalawa. Pangalawa. Okay po. Guess which one looks more like Barnabas? Patayin niyo po, sino yung mukhang kahawig o kamukha ni Barnabas dito? Ang pangalawa, tama. Kita siya ng bisita. Oh. Hindi yung, saan galing yan? Bagong mukha. Hindi po. Pagkano po, kamayan po agad natin, batiin po natin agad. Diba? Alam niyo po, church growth is not only about good preaching. It is not only about good worship. Minsan, kailangan mo lang bumati para bumalik yung taong yun eh. Amen? Amen? Kailangan mo lang ito yan eh. Kailangan mo lang tabihan. Sometimes a handshake is the first step towards discipleship. Perhaps mga kapatid, God is calling some of us to become like Barnabas. A good listener. Amen. Sino po dito gusto maging katulad, kawig ni Barnabas? Good listener. Diba? Good listener. There are believers, next slide po, there are believers who carry painful past, mga kapatid. Tama po ba? Sino po dito, sabihin na natin, sobrang dilim ng kanyang nakaraan. Amen. Diba? Sobrang dilim ng iyong nakaraan. Kailangan mo ng Barnabas na intindi sa'yo, na hindi ka i-judge sa kung ano yung ginawa mo sa nakaraan at i-introduce ka sa church family. Nasasabihin sa'yo, you belong here. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, you belong here. You are a family. Mga kapatid, we are a family. Ito po the church, mga kapatid, should be the safest place for redeemed sinners. Ito po ay ospital. Mga kapatid, dapat safest place po ito. Kapag kapatid ka na nag-share sa'yo, ng advice, wag mo agad Huwag mo agad sabihin, pray ka lang kapatid. Hindi pa tapos mag-share, pray ka lang. Hindi pa natatapos eh. Sumisingit ka na eh. Be like Barnabas. Alam niyo po, maraming tao gusto po nila maging katulad ni Paul. Pero, tandaan po natin, bihira lang yung magiging katulad ni Paul. We all want to be Paul. We want to preach, we want to lead, we want to be used by God. Amen. Tama po yun. Pero bago si Pablo naging si Pablo, pinadala muna ng Diyos sa kanya si Barnabas. Naalala ko po si Billy Graham. If you know Billy Graham, one of the great evangelists of his generation, isang tao lang po yung nagdala sa kanya. Isang Barnabas lang po. Nakita niyo po yung influence? Hindi man ikaw yung magdala ng libo-libo, pero ikaw yung nagdala sa taong nagdala ng libo-libo. Amen? Yun po yung impact ng isang Barnabas.
Hindi po natin nakita nag-preach siya. Ni sumulat ng isang talata sa Bible. Nakita niyo po? Tapos sasabihin po natin, ordinaryong tao lang ako. Ano magiging impact ko sa church? Meron po. Share the gospel. Share your story. Share your influence, mga kapatid. If Christ has forgiven them and genuine fruit is evident, we should not continually define them by who they were. Minsan po mahirap mag-testimony. Alam niyo po kung bakit. Ito po, pag nag-testimony ka sa harapan, sinabi mo yung past mo, at sinabi mo na pagtagumpayan mo, later on in your life, sa church, pag nadapa ka, nagkamali ka, ang maalala nila yung testimony mo, na ganito ka nung nakaraan. Tama po? Negative agad eh. Who is your soul? Who is your Paul, mga kapatid? Yung taong i-encourage mo, i-mentor mo, yung taong i-restore mo o i-welcome mo sa iglesia ng ating Panginoon. Tandaan po natin, history remembers Paul, but heaven remembers Barnabas. Amen? Amen. Hindi natin kailangan maging katulad ni Pablo na eloquent, magaling magsalita. Hindi natin kailangan maging katulad ni Pastor na magaling magsalita, magaling magpaliwanag. Kailangan lang natin i-share si Jesus. Amen? Amen. And lastly, mga kapatid, lastly na po ha. Last point na po tayo. Kilala niyo po ako, hanggang 3 points lang po tayo. Christ transforms our service. Pagkatapos po kay Pablo, lumipat po sa isang karakter, si Peter. Acts chapter 9, verse 32 po ito, hanggang 34. Lumipat po from Paul, na shift po yung story papunta kay Pedro. Si Pedro po, kilala po natin, tama? Siya po may hawak ng manok. Tama po ba? Hindi. Pedro po, one of the 12 disciples ni Jesus. Original disciples. Sabi po dito, naglalakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan, galing po siyang Jerusalem, upang dalawin ang mga hinirang ng Panginoon. Kumbaga, visitation po. Yung visitation po sa kanila, hindi dyan lang sa kanto. Maglalakbay po sila. Okay? Kumbaga, from here, pupunta silang Cavite, gano'n. Pupunta silang Laguna. Pagdating niya sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y isang paralitiko, paralyzed man, at 8 taon nang nakaratay, 8 years na po. Bedridden, mga kapatid. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinapagaling ka ni Jesucristo. Tumayo ka't iligpit mo ang iyong higaan at agad siyang tumayo. Nakita niyo po, parang abrupt yung change. From Paul, pumunta kay Peter. Yung kwento ni Lucas, pero may purpose po kung bakit ginawa ni Lucas po yun. Tingnan niyo po, next slide. Ipinakita po dito, yung ministeryo naman ni Pedro. Tingnan niyo po maigi. Yung ministry ni Paul, bago pa lang. Tama? Possible pa lang. Dito, yung ministeryo ni Pedro, established na. Nagbibisitation na nga po eh. Tama? At ipinakita niya na yung transforming power ni Christ, hindi lang nung bago ka palang Kristiyano, kundi kahit na ikaw ay naglilingkod na, binabago ka pa rin ng Panginoon. Peter visits believers in Lydda and meets a man named Eneas who had been paralyzed for 8 years. So kung ito po yung Jerusalem, ayan po yung mapa, ayan po yung Lydda. At nung siya po ay bumisita po doon, mga kapatid, ang sinabi niya po doon sa paralitiko, hindi niya sinabing pinapagaling na kita. O hindi niya sinabing I heal you. Hindi po ganoon ang kanyang pagkakasabi. Ang sabi niya po doon sa lalaki, pinapagaling kanino? Ni Jesucristo. Tumayo ka at iligpit mo ang iyong higaan. Gustong i-point out po ni Lucas na si Pedro ay ginagamit na instrumento ni Kristo. Pero kung hindi i-acknowledge ni Peter na kay Jesus galing yung power, sa tingin niyo po ba mangyayari yun? Hindi po. We need to acknowledge that everything, every ability that we have comes or came from Jesus. Amen? Lahat ng abilities natin.
ability to produce, ability to serve, even the ability to heal. Galing po sa Panginoong Jesus. Kaya nung sinabi niya, pinapagaling ka ni Jesus, ni Yesu Kristo. Transform people become instrument through whom Christ advances His kingdom. At ano pong naging resulta? Alam niyo po, yung mga miracles, yes, it is great, awesome, sabihin natin kamangha-mangha, yung healing ka mga makakita ka ng paralyzed man na gumaling, nakaratay siya, tapos tumayo, nakalakad. Grabing milagro yun. Amen? Pero kung yung milagrong yun ay hindi magpo-point kay Jesus Christ, useless po yung miracle po na yun. Ganun po yung gustong sabihin sa passage po na ito. All miracles should point to Jesus Christ. Every miracles, every healing. At ano po nangyari? All the residents, yung mga kapitbahay, tumanggap sa Panginoon. Praise God. Tumanggap po sila. Pangalawa, galing po siyang Lida. Nung nasa Lida po siya, tingnan po natin yung next slide. May mga pumuntang tao. Tingnan po natin. Sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Griego ay pangalan niya Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Meron pong isang babae po ito, pangalan niya Dorcas o Tabita, yung kanyang name. May mga tao po kasing galing sa Joppa, pumunta sa Lida. Pakita po natin yung map. Next slide. Next slide po. Sige pa. Yan. Kabisado ko yung slide ko eh. Nakita po natin, galing po siyang Lida, bago po siya pumunta ng Joppa, mga kapatid, may mga tao na po munang pumunta sa kanya dito sa Lida nung pinapagaling niya pa lang yung si Inayas. At ang ano po nila, balita nila, sa Joppa, si Tabita ay namatay na nakabuo. Sa sobrang impactful nung babaeng ito. Kaya nga po meron ngayon sa COC Dorcas Ministry. Parang women's ministry po yun, mga kapatid. Sa sobrang faithful ng babaeng ito, yung mga tao nag-effort pa from Joppa, pumunta ng Lida para ibalita kay Peter para bumisita rin doon. At ano po, balik po natin sa verse. Ibalik po natin doon. Babalik nyo lang po. Yan. Nakita nyo po, ginugol niya ang kanyang panahon, saan po? Paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Siguro, nagbabahay-bahay talaga to. Parang social worker po, no, tinatanong yung anong kailangan nyo dyan. May bigas pa ba kayo? May maulam pa ba kayo mamaya? Ganyan, sobrang bait po eh. Alam niyo po, sa sobrang pagkakawang gawa niya, sa sobrang kabutihan niya, namatay po siya. Kasi baka sabihin ng iba, kaya huwag ka tayong masyadong mabait eh. Huwag ka tayong kinukuha ni Lord eh. Tama po, parang may ganyan po kami pag-uusap sa men's palakasan. Sobrang bait po ng taong ito, sobrang pagkawang gawa. Para sa Panginoon eh, para kay Lord. Bibigay, yung ganyan. Kaya nung namatay siya, yung mga tao, sumugod kay Peter. Pagalingin naman niya si Tabita. Ganun po yung impact ni Tabita. Baka akala po natin yung impact lang yung pagtayo sa harapan. Hindi. Pagkakawang gawa, goodness, service. Nung sinabi po ni Pedro, Tabita, bumangon ka. Naalala ko po yung kay Naalala niyo po yung kay Jairo. Kilala niyo po si Jairo? Sino po nakakilala dito? Yung sa anak po ni Jairo na babae. Si Jairo sa English. Yung anak po ni Jairo, di ba? Nung pumunta po sa Galilea si Jesus, kasama yung kanyang mga alagad.
Bago po yun, marami ng crowd, kumbaga marami ng followers ng Panginoon. Tapos dinadagsa, dinudumog na siya ng mga tao. Bago pa siya pumunta doon, naghihingalo na yung anak na babae ni Jairo. Naalala niyo po? Naalala na. Bago pa po siya pumunta doon, may humarang muna sa kanya yung babaeng dinudugo ng 12 taon. Remember the story, mga kapatid? Dapat buhay pa yun eh, tama? Aabutan pala na ni Jesus eh. Kaso humarang si 12 years nang dinudugo, namatay yung babae na anak ni Jairo. Pero katulad po nung sinabi na ni Pedro, Tabitha, arise. Ganun din po yung sinabi ng Panginoon. Peter imitated yung ginawa ng Panginoong Yesus. Pero alam niyo pong ginawa niya. Balik po natin yung iyan, tama. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Hindi po natin alam kung ano yung panalangin niya, pero panigurado ang panalangin niya, bigyan mo ako ng kapangyarihan, Panginoon. Tama po ba? Kasi hindi ko kaya kasi patay na po ito. Nakaburol na po. Siguro po, kaya niya rin pinalabas yung mga tao. Siyempre, pag pinagaling niya, nandun yung mga tao, bumangon. Magtakbuhan po yung mga yun. Tama po ba? Makita po kayo, nasa burol kayo, tapos bumangon yung patay. Sino pong hindi tatakbo dito? Wala, makalaan po tayo, tumakbo eh. So, mauna pa si pastor eh. Tumakbo sa labas eh. Kanya-kanya na eh. Pero dito mga kapatid, dumilat si Tabitha at naupo nang makita nito si Pedro. I cannot imagine po yung yung situation during that time, yung kung ano nangyari. Pero miracle po yung nangyari. Namatay, binurol na eh. Pero nabuhay. Nakita niyo po? Sinasabi ng iba, pagka mabait ka, maaga ka mamatay. Pero ito, binuhay eh. Alam niyo po mga kapatid, a true heart of compassion, yan, tama, will let those on the way to destruction know they can escape. But the only escape is through Jesus Christ. Pag alam mong mapapahamak yung isang tao, hindi mo ba siya sasabihan na mapapahamak siya? Sasabihan po natin, di ba? Mapapahamak ka. Kasi para po tayong lahat ay patalon sa bangin. There's no great escape than through Jesus Christ. We need to tell people, mga kapatid, that they are in trouble, and they are in trouble with God. And God alone has provided a way to escape. Pero paano po natin i-share yung gospel, mga kapatid? Do we all have to share the same way? Mga kapatid, hindi po. Hindi po pare-parehas ang pag-share ng gospel. Yung unbelieving world, mga kapatid, it is a variety of people. It is full of different people, iba't ibang mga tao. May mahirap, may mayaman, may matanda, may bata, may mga nakapag-aral, may mga hindi nakapag-aral. Magkakaiba din yung personality. Tama po ba? Magkakaiba yung political, yung stand. Magkakaiba rin yung religious background, yung values, yung kinalakihan, yung tradisyon. Pero may iba't ibang klase po na pag-share ng gospel. Yung una po, confrontational, yun yung repent and be baptized. Kaya niyo po bang sabihin yun? Kung ikaw yung isang tao, may nakita kang tao, sabihin mo, magsisi ka na, tumalikod ka sa kasalanan, at magbabautismo sa Panginoon. Makikita natin yan, yung mga confrontational, yung kahit sa loob ng LRT, di ba? Nangangaral talaga sila eh. Sino po dito kaya yun? Kahit sa palengke, talaga naka-microphone pa. It is commendable, mga kapatid. Pero hindi natin kaya lahat yun, mga kapatid. Yung ganong klaseng evangelism. Tama po ba? Pero may mga taong kaya yun. Kaya alamin mo kung ano yung kaya mong gawin para i-share yung gospel. Confrontational. Yung iba naman po intellectual. Acts 17, ang kwento po niyan, si Paul, nasa Athens po siya. And Athens, one of the, kumbaga, city na kung saan nandun yung katalinuhan, yung intelligence and knowledge. At sila ay nag-worship kay Athena.
At meron sila doon, nag-worship sila sa iba't ibang klaseng Diyos. Nakita ni Pablo, to the unknown God. May isang monumento doon na walang pangalan. Ang nakalagay lang, to the unknown God. Nag-preach si Paul at sinabi niya, etong Diyos na hindi nyo kilala, ipapakilala ko sa inyo. Ang galing, di ba? Ang galing ng strategy niya. Intellectual people po ito. Pero nag-preach niya yung gospel. Kung ikaw kaya mo mag-preach sa mga taong, lalo na yung mga taong pilosopo, kung sabi, kung tayo ay nilikha ng Diyos, sinong lumikha sa Diyos? May mga ganyan tao, di ba? Paano nilikha ang sanlibutan? Kung kaya mo makipagdalastasan at ma-share mo yung gospel through that conversation, pwede mong gawin. Amen? Intellectual. Sabi mo, Pastor, hindi ko kaya yun. Yung mag-explain pa nga lang ako. Nang nararamdaman ko, di ko na maano eh. Pwede po, testimonial. Anong kwento mo? Tama? Yung John chapter 9, mga kapatid, may pinagaling dyan si Jesus na bulag, na lalaki. The man born blind. Isa yan sa mga devotion ko eh. Nung pinagaling siya, kwinasyon siya ng Sanhedrin. Kwinasyon din yung bulag na pinagaling, na nakakita. Nung kwinasyon siya ng Sanhedrin, yung bulag na nakakita, sabi niya, hindi ko alam kung sino siya, basta nakakita ako. Nung tinanong siya ni Jesus, yung bulag, sabi niya, sino ako sa tingin mo? Kayo po ang propeta ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, ako ang anak ng Diyos. Siya ay naniwala. Yung testimony, mahalaga po yan. Anong kwento po natin? Baka hindi mo kaya ng confrontational, hindi mo kaya ng intellectual, pero kaya mo ikwento yung story mo. Amen? Amen. Wala kang lusot sa Panginoon na hindi siya i-share. Amen? Pwede rin pong relational. Kamag-anak, kakilala. May connection ka, kaya mong i-share. Mark chapter 5, meron po ditong inaalihan ng masamang espiritu. Legion nga po eh. More or less 5 to 6,000 sa Bible study po natin yan sa Book of Mark. Inaalihan siya at pinalayas po ng Panginoon. Pinunta doon sa mga baboy, yung masamang espiritu, yung legion. Pagkatapos po noon, gusto sumama nung lalaki, sama ako sa'yo, Lord. Parang ganun eh. Pero ano sabi po ni Lord? Uwi ka. I-share mo ako sa mga kakilala mo. Relational po yun, mga kapatid, na evangelism. Kita niyo po? And lastly, invitational. Hindi mo kaya mag-share eh. Hindi mo kayang, John 3:16, Romans Road to Salvation, yung 3 bilog na pinag-aralan natin, di ba? 4 na kulay, yung 4 colors. Hindi mo kaya yung mga yun. Pero kaya mo mag-invite. Amen? Kaya mo mag-invite. John chapter 4, the Samaritan woman, nung na-receive niya yung living water si Jesus Christ, anong ginawa niya? Pumunta siya sa bayan. Sabi, come and see for yourself this Jesus. In-invite niya lang si Jesus yung magpipreach. Nakita niyo po? Wala po tayong lusot. Kung gusto po natin mag-share, magagawa po natin. Confrontational, intellectual, testimonial, relational, invitational. And lastly, true service. Sa ating paglilingkod. Akala po natin paglilingkod dito lang. O sa kapitbahay po natin, dala mo ng konting munggo, di ba, pag Friday. Di ba? Sabi mo diba, pag Friday, munggo day po, di ba? Dala mo ng ano. Pag nagluto ka, okay na malengke ka, pasobrahan mo. Iuwin ko tong kapitbahay ko. Idodorkas ministry ko to, di ba? Pag nagluto ka, sarapan mo. Huwag mo alatan ha. Baka galit ka dun sa kapitbahay. Iwin mo. True service. Hindi mo man ma-share si Lord. Maku-curious yun eh. Tama? Maraming ways to share the gospel nang hindi mo sinasabing repent and be baptized. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Pili ka lang dito mga kapatid. Dorcas impacted her city by doing deeds of kindness. Don't ever think mga kapatid, na hindi naman ako si Pastor, hindi naman ako si Pedro, hindi naman ako si Pablo. In your own ability, paano mo i-share si Jesus Christ? Amen? Amen.
Next slide. God does not save us merely to sit. Sarap po umupo, no? Malamig. Diba? Sarap po niyan. He saves us to serve. Sabihin niyo nga po sa katabi mo, serve. Serve. Our ministries may look different, mga kapatid. Some of us here preach. Yung iba nagtuturo, yung iba tumutugtog, yung iba leader, yung iba nag-encourage, yung iba nagbibigay, and some are quietly serving. Just like Tabitha, just like Dorcas. They are quietly serving. They are quietly praying for you. But every transformed believer becomes useful in hands or in the hands of God. Acts chapter 9, mga kapatid, begins, nagsimula po yung Acts chapter 9, si Pablo, inuusig niya po yung mga mananampalataya. Natapos mo yung Acts chapter 9, na sila po ay pinatibay, next slide po, na sila po ay na-encourage, gumaling ang mga may sakit, nabuhay ang patay, katulad ni Tabitha, at maraming nanumbalik sa Panginoon. Because of this one man na bumalik sa Panginoon. Pero itong one man na ito, kung walang Barnabas, hindi po mangyayari yan. And there is Peter, na kung saan ginawa yung pinapagawa ng Panginoon. Sa tingin niyo po, bakit nagkaroon ng dramatic change? Dahil ba kay Paul? Dahil ba kay Peter? Dahil ba kay Barnabas? Hindi po. Dahil kay Jesus. Amen? Dahil kay Jesus, kaya po may ganun. The reason Christ transformed soul's witness. And today, He continues to transform ordinary people for His extraordinary works. Amen? The question is not, have you believed in Jesus? Naniwala ka na ba kay Jesus? Hindi po. Ang tunay na tanong ay, is your life being transformed by Jesus? Binabago ba ni Jesus yung buhay natin? May our lives declare the same message katulad ni Pablo na si Jesus na nagliligtas ay si Jesus na nagbabago ng buhay natin. Amen? Share the gospel, serve Him, be His witness, and come to the fellowship which is the church, and here which is FCC Manila.